Kahit tumakbo o nakatayo. Tara, Miss Casey, hello po. Boss Shan! Ayan na, yung pang-legendary to eh. Idol ko to eh. So, ayun, gusto ko lang sabihin na ulit, stream yung lights out. Stream nyo yung buong album ni Boss JC. Si Gami andito. Hi brother ko, miss na kita. I miss you. Matulog ka. Ba't pinipilit ba kita? Sabi niya, end call niya na raw eh. Ingat. Ingat. Kahit pa abutin ng oras kong magbadya, wala mong kamisid ang bababating pag-ingat. Sana next alamat Loki para maangas. Antayin lang natin yan. See you guys soon. Miss you. Ingat, Miss Casey. Ingat kayo dyan. Oy, oo nga pala. Viva Cafe 28 ah. Punta kayo ah. Viva Cafe 28. Mukhang di mo papagbigyan kahit isang live performance lang ng lights out. Dili na lang ako mag-talk. Tsaka ano bang gusto niyo malaman tungkol dun sa kanta? Ano bang gusto niyong mga malaman ako anong ginawa ko dun? Paano nagawa yun? Mga ganun type shit. Libre mo ticket ko sa Viva Cafe gig. Saka na. Writing process daw. Paano mo ba nagawa? Anong inspo mo dun sa lyrics, boss? San ka ng time na ginawa mo yun? Ano nasa isip mo nun? Ang daming tanong ah. So, okay. Where did it all start? Ganito kasi yan. Parang may isang ganap. Kulit no? May isang ganap tapos parang binulungan ako ni boss. Sabi niya, tara, gawa tayo. Sabi ko, G, tara, game. Tapos sabi niya, medyo nga lang, mga R&B, mga slow type, mga ganun, medyo sensual nga lang. Sabi ko, tara, game. Tapos nung
pagkasend sa akin, mga gabi. Mga ano na yun, mga 10 PM. Crocodile. Ay, nagano ka? Galing ka sa clinic. Yeah. So yun, saan ako? Mga 10 PM niya sinend. Tapos, nung pinakinggan ko, parang, di na ako nag-atubili. Ginawan ko na siya agad eh. Parang ginawa akong process dun. Punch in, ganun. So, bali wala talagang, parang yung sulat na, or notes, or papel, ganun. Kasi sobrang, yung beat, yung instrumental, pati yung vibe ng kanta, parang ganun, no? So, ang sarap niyang sakyan. Ang sarap sakyan ng beat, kaya, nung ginawa ko, edi, yun, flow lang siya. Tapos, yun, dire-diretso. Dire-diretso na. Kala ko, FaceTime. Alin? Kala ko FaceTime. Ay, wala yun. Si Taneo ba yun? Secret! Pumiyok pa eh. Tapos parang nilaro ko siya dun sa tema na lights out. So, ganun yung nangyari. Tapos, ang malupit doon kasi mabilis ko lang nagawa yung before doon sa part na may nag-slow, tapos yung beat parang naging heartbeat, tug-tug bago siya. Yun, mabilis ko lang nagawa yun. Tapos yung part na yun, nung sa may ulala na part, nag-take time muna ako eh, parang stretching, ganun ng tubig, kahit kumbaga nagpahinga, pinahinga ko muna yung tenga ko. Tapos ayun, nahuli ko rin siya. Galing, no? Nahuli parang isda. So, nahuli ko lang siya. Tapos, ayun, pagkatapos, kapag ganun kasi, pag nasa flow state ka, parang ayaw mo talaga siyang bitawan eh. Parang kasi napag-usap kami ni Boss Kael, the ones. Napag-usapan namin yung nasa flow state ka. So, parang sabi niya, pag may lumabas na parang pop, parang pop, pag may gumanon, parang huhulihin mo siya eh. Para siyang isda sa ilog, ganun. So, ikaw nang bahala humuli. Sumakto, nahuli ko. Tapos, nung natapos ko, sinend ko na agad. Tapos, ayun na. Then, ilang days na nakalipas. Ayan, nag-record kami, studio sesh kami, ganun. And, syempre, sobrang thankful ko. Sobrang thankful ko kay boss, kasi boss talaga eh. No? Sobrang thankful ko kay boss JC. Kay Josh, kasi siyempre nabigyan tayo ng opportunity na ganun, 'di ba? So, ayun, talagang nagpapasalamat talaga ako, and sa mga naka-appreciate talaga, sobrang thank you, man. As in, it means a lot, kahit yung pag-stream nyo lang, pag-share nyo, o kahit sobrang nakakataba ng puso, kasi ayun eh, ang bilis nangyayari. Pero ang galing, parang iniisip ko pa rin eh. Galing nga kasi every time binabasa ko yung lyrics kung paano ko siya nagawa. Binabasa ko siya. Then, ayun. Ganun lang. Ewan ko may face din naman kasi ako na parang sulat. Gawa lang ako ng gawa ng kanta eh. So, parang andun din siya sa na yun, sa panahon na yun.
Kumbaga, okay, itong oras na to, rest day muna. Pero nung pagka-send niya, pak, sinimulan ko. Lumabas to yung visualizer nun sa YouTube. Check nyo, nasa story ko yan. Check nyo yung visualizer. Tapos, syempre, stream nyo rin sa Spotify and sa lahat. And yung lahat ng songs niya sa Lost and Found. Lahat ng kanta ni Josh. Stream nyo yan. Ewan ko, yung freak, siguro nasa ano din yan, nasa energy rin eh. Ganun, and yung frequency nung time na yun na ginagawa ko siya kasi that time parang ano rin ako nun eh. Hype ako pero parang medyo controlled na medyo naglalaro din. Kasi, ayun nga, nasa flow state ka, syempre, pag sobrang sineryoso mo, tsaka kapag pinulis mo yung kada linya o kada niisip mo, idea mo, parang nasa isip mo pa lang siya tapos iisipin mo na agad na parang baduy na ito. Di mo pa nga siya nalalagay eh. Di mo pa siya di mo pa siya ginagawa. Pero parang nag-back out ka agad. So, ginawa ko nun. Parang, sige, talagang suntok lang. Ganun. Tsaka, hindi ko rin nasabi, pero feel ko, noong oras na yun, naka-A game. A game, you know. Kasi genre ko din naman R&B. Yun talaga yung mga bagsakan ko eh. Kaya, ayun, nagawa ko siya ng ganun. Yeah. Tsaka parang hinuli ko rin yung paano ko siya i-deliver. Paano ko siya maiahatid ng smooth. Ayun. Noong una nga, parang, tapos ko yun, sinoundtrip ko siya, pinakinggan ko siya ng pinakinggan, parang, sabi ko, hindi ba masyado, parang, bastos naman nito, parang ganun. Pero, syempre, ayun nga, sabi nga na, interpretation na lang din naman yun eh, ng mga tao, ng mga nakikinig. Eh, syempre, kapag inisip mo kasi yung pag masyado mong inisip na, ay, magugustuhan kaya nila to. Pag masyado mong inisip na ganun, ayun na, pinulis mo na yung sarili mo, ganun. Di ba? Syempre, iba pa rin kapag kasanundan mo yung yung gusto mo talaga, pati yung basta yung nasa puso mo, yung nilalabas mo yung juices mo, ganun. Wala kang iniisip na, matitripan kaya na to, ganyan, baka ibas ako, ganito. Di naman, ako na to. I'm just being myself. I'm just being me. Ganun. So, yeah. Ang dami ko sinabi, no? Parang ewan, eh. Kala mo naman talaga, eh. Manimik ka na nga, mo. Hang out soon, brother. Yes, sir. My nigga. Man, na-inspire mo ako sumulat ng kanta. Yun, ang sarap basahin yan. Sobrang nakakatawa ng puso. Ang galing! Tuloy mo, Tuloy mo yan. Kasi, ako naalala ko lang nung nagsimula akong sumulat ng kanta. Din siguro siya eh.
parang mahuhuli mo rin yung ano mo, yung taste mo eh. Parang habang tumatagal, syempre, nag-ano ka din, nag-grow ka din bilang tao, ganun. Bilang manunulat o ano man. Syempre, tsaka yung nasa surroundings mo eh. Di ba? Parang, lalo na kung, alamat, ganyan. Sobrang laki nung, yung ibigay na inspiration, ganun, motivation, and yung growth as an artist. Isa-isa kami, ganun. Laki nung, basta, di ko siya masalita lahat eh. Di ko talaga masalita lahat, pero, gusto ko nagsasalita. Gusto ko nag-share na mga thoughts ko. Ganun. Bakit daw yung kamiseta color red? Ayaw mo ba rainbow? Ayoko, gusto ko pula eh. Muwi ka na, hoy. Yo nga. Oh, piya di pag-confuse ka kahit lupugo dyan, oh. Hi, Miss Nina. Si Miss Nina, andito. And ano din, narang, gusto ko sabihin eh, share ko lang din. Parang, dami intro eh, no? Intro boy eh. Pagka may hindi ako, kunwari may dinadamdam ako. Tapos pagka hindi ko siya masalita, hinahayaan ko ang coping, ang way ko ng pag-cope kasi susulat talaga ako, sulat lang. Ayun. Then hinahayaan ko na magsalita yung damdamin ko, ganun. Share ko lang. So parang ang dami mong mga hindi nasasabi na salita, ang dami mong iniinda na yun, may susulat mo siya. Kumbaga sa painter, yung mga nagpipaint, di ba, pinipaint nila. Ikaw naman, tinutono mo, ganun. Tinutunuhan mo. Nagpipaint ka rin nun, pinipintahan mo gamit yung boses mo. Yan yung mga detalye, yung mga kung ano mga sinasabi mo. Oo, basta. Di nyo alam kung gets nyo ako ah. Thank you sa tips, man. Di ako expert, pero ayun, syempre gusto ko lang din mag-share ng mga ginagawa ko, di ba? Para, syempre, masaya tayo lahat. Painting comparison. Art is a nice way to release. Yeah. Diba? Anyari sa dreadlocks. No? Pati feel ko itong dreads ko. Ewan ko kung may connect siya. Pero feel ko talaga antena ko tong mga to. Feel ko antena ko to.
Yun din yung sinasabi ng mga naka-dreadlocks eh. Sa mga taga-ibang bansa. Sobrang comfortable daw nila na naka-dread sila, ganun. Kasi yung antena daw nila, yun daw yung antena nila. Nung nabasa ko yun, sabi ko, nga, no? Parang... Nagsusulat ako ng kanta pero medyo nahihirapan ako sa paglalagay ng tono. Any tips? Ulitin ko, di ako expert. Pero syempre, share ko lang yung mga ginagawa ko. Sobrang laking tulong ng alam mo yung kapag gagawa ka, kunwari mayroon kang beat, tapos nagba-vibe ka lang, para mag-freestyle ka lang, mag-mumble ka, mag-humming ka, mga ganun. Gagana yun kasi yun yung dun lumalabas yung creative juices mo eh. Kapag inisip mo siya ng inisip, parang wala na. Parang ganun. Pero may times din talaga na mga, yun nga, medyo kailangan mo munang mag-pause, huminga. Kasi siguro, baka exhausted ka. Pagod ka sa ganito, nagpagod ka o ano. Pero kailangan mag-pause, kailangan magpahinga din. Ganun. Pero ayun, may beat ka, tas freestyle ka lang, tonohan mo lang. Tas kapag may nakuha kang magandang tono, keep mo na yun. Pas pag may di ka trip, pwede mong palitan. Tas pag nabuo mo na siya, natono mo na siya, doon mo siya sulatan ng lyrics, ganun. Tapos, minsan, o kaya naman, ginagawa ko, parang kung ano nang lumabas sa bibig ko, ganun, sabihin ko siya. Tapos ikikip ko yung mga magagandang part, ganun. Tapos pag may hindi ako trip, papalitan ko, ganun. Kapag nag-overthink ka talaga, magsusulat ka, go-overthink ka, nakakaubos yun ng energy hanggang sa madrain ka na madrain. Kaya, good practice yung yung, hindi naman freestyle o pero, yun nga, yung sinasakyan mo yung vibe ng music, ganun. You get what I'm saying? Ulala, makanta na tayong dalawa. At habang naludia ang isa, sabi kong mga lawang boses. Tsaka parang nowadays, syempre may mga tao talaga na, may mga tao na parang hindi pinapansin yung lyrics or hindi napapansin yung tono lang yung sinasakyan. Ganun. Pero marami din na yung pinapansin yung lyrics, ganun. Pero yun, sobrang effective ng totonohan mo muna. Ganun. Gusto mo ba sumusulat ng kanta na may theme or free-flowing? Mas siguro free-flowing. Same lang sila eh. I mean, para sa akin, okay ako na magsulat na may tema. Okay ako na magsulat na free-flowing. Pero ang goods din kasi sa may tema. Parang kapag naubusan ka ng ideas, kunwari, nakaabot ka na sa malaking part, parang kapag medyo nawala ka o dadapa ka, pwede mong isipin yung tema mo eh. Tapos,
pwede mo siya laruin ulit. Ganun. E di makakagawa ka naman ng panibagong paraan. Ganun. Sa free-flowing naman, you can say whatever you want. Ganun. Kung ano man nasa utak mo, ganun. Art, ano naman siya eh. Freedom naman kasi siya eh. Free ka eh. Di ba? Libre ka. So, free your mind. And enjoy your journey. Ganun. Parang na-stress din ako pag gumagawa ako ng kanta. Pero di naman tayo tulad na mga solid talaga na gumawa ng kanta, ganun, mga hit makers. Siguro sa lang din. Sa sa influence, ayun. Tsaka sa, ewan ko, si mama ko kasi nagsusulat siya eh. Nagsusulat siya ng kanta, ng poetry, ganun. Mahilig siya sa mga ganun. Feel ko sa kanya ko nakuha yun. Wala. Kaya kahit may nabuo na akong ano sabi niya? Kahit may nabuo na akong kanta, parang di pa confident. Okay lang yun. Ako nung una ako nakagawa ng kanta, akala ko sobrang ganda. Tapos pag inaalala ko ngayon, ang wak. Ganun naman eh. Maguguro ka eh. Ganun. Tsaka maganda rin na napapalibutan ka ng ngayon nga eh. Mga tao na din, parang may ibang perspective, ganun. Kasi malalaman mo yung perspective nila. Ay pala, ganun pala. Yun. Ay, sabi ni Kim. Sabi. Sabi niya, hello Mo, mang inasal ka o sa akin? Ang telok mo. Hi bossing. Hi mix. Congrats sa mga ganap mo. Sa mga shoot nyo nila Ivan, nakikita ko yung mga shoot nyo. Pati sa mga shoot mo kung saan man. Tips for BandLab users. Mag-search lang kayo. Yung mga preset na ginagamit ng mga may internet, sobrang daming laman ng internet. Mag-search ka lang, andyan na. Pag-anin mo na lang pag meron ka ng kodigo eh. Kumbaga pag-aaralan mo na lang siyang pihitin, ganun, laruin. Hanggang sa mahuli mo yung lasa. Lasa eh, no? Mabait ba si Sofia? Oo. Mabait niyan. Thank you kasi invite niya kami sa debut niya, nag-perform kami. Siyempre, we got a chance to show our talent.
I'll buy you a cheetah for Christmas. No way! For real? Paano ibalik yung passion for writing songs? Nahihimik yun, oh. Pagka ano kasi, pagka kunwari may isang bagay ka na ginagawa na paulit-ulit mo ginagawa, may times na nakaka-drain. May panahon talaga na madidrain ka, kaya kailangan mo mag-pause, kailangan mo huminga. Kailangan mo bumalik sa... Kailangan mo alalahanin na tao ka, napapagod ka, ganun. Hindi ka android. Basta huwag mong pakawalan, kunwari may ideas ka. May ideas ka, ganun. Tapos, pag naisip mo siya, banatan mo agad. Huwag mo na itanong kung kanino. Basta kung nararamdaman mo, nasa isip mo, nasa puso mo, energy mo, na-feel mo na, ganda na ito pwede to banatan mo na agad, boy. Yun lang naman. Hindi ako expert, hindi ako magaling. Ano man, estudyante lang ako ng buhay, ng kung ano man ng lahat. Estudyante lang. Yan, mag-ingat kayo palagi. Stream your lights out. Josh Cullen X Alamat Mo sa lahat ng streaming platforms. And yung buong Lost and Found album. And syempre, pati na rin sa mga kanta ng Alamat. Nakanta namin, stream nyo yan, men. Yun lang. Ingat mga boss!